Hello ka-coach, good afternoon, good morning, good evenings, kung saang sulok man kayo ngayon naroon. Sana ay nasa mabuti po tayong kalagayan at malayo sa kapahamakan. Pray po tayo lagi. Mga coach ko dyan sa Abu Dhabi, UAE, Dubai, Saudi, no? Apektuhan sa kaguluhan, no? Kaguluhan sa bansa, no? So, kung may mga pamilya kayo sa Pilipinas, pray lang tayo na mabilis ito ay mabilis ito ay huhupa, dahil alam po naman natin na ang mga OFW ay yun po ay inaasahan sa ating bansa, mga naiwan sa ating pamilya, no? Sa mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Yun na nga, kailangan tayong naiwan sa Pilipinas ay kailangan talaga natin may ipon. Kaya di natin alam, tulad sa nangyaring kaguluhan ngayon sa Iran, no? Naapektuhan ang ibang bansa na sakop, no, sa Saudi. Na-stranded ang karamihan sa Dubai, no? Kasi, no? Kaya kung patuloy ang gulo dito, walang ipon ang mga OFW naiwan sa Pilipinas, ito ay malaking pagsubok, no? Na minsan ay may mga bata nga nag-aral, baka ang iba apektado, hindi makatapos dahil umasa lang sa padala ng mga OFW pamilya niya. Mayroong trahedya nga hindi inaasahan, no, na wala may gusto yan. So dapat magkaroon po tayo ng ipon, no? Yung aking panood palagi kay Chinkitan, no, ang pambansang iponaryo, malaking mentor yon sa mga gustong mag-ipon. Ano ang gagawin. So yun, ang importante ay panoorin natin ang kanyang mga video, o tsaka ating hindi lang panoorin, ating sundin ang kanyang mga advice, no? So maganda ngayon mga entrepreneur, negosyante, mga gustong mag-ipon, ay free ngayon ang YouTube, books, no? Ang books kasi binibili. So kung hindi pa kaya bumili ng books, manood tayo ng social media. Marami pong tinuro dyan paano mag-ipon, no? Lalo na maraming free video, no, si Chinkitan, na malaking at talagang tulong, no, sa mga naiwan, no, naiwan ng mga naiwang pamilya, no, dito sa Pilipinas, na inasahan lang ang mga pamilyang nag-OFW. So para sa ako may ipon ako. Hindi ko talaga ginalaw yung ipon ko. Kahit anong nangyari sa negosyo ko, nag-grow ako, nag-down ako, kumita ako, da-down ulit, innovate, nagbukas ng branches. Yung ipon ko, hindi ko kinukuha yan. Dahil may mga hindi natin maisahan na talagang dumarating na hindi natin makayanan na solusyonan. So mayroon po tayong kahit pa paano matagal na panlaban. So itong kumpanya, itong coach, itong patahiyan ko, itong factory ko, hindi to abot ng 5 years kung hindi po siya dinaan sa ganung nga pinaghandaan mo, no? Na talagang ang negosyo, hindi mo alam, kumita ngayon,
kumita ngayong taon, next taon, hindi naman kumita. Importante din ang passive income. So, active income. Active income. Importante yun. Yung may pinagkukunan ka araw-araw, iba po yung kagawa ka ng long term, long taon ang bilang, pero doon sa taon na bilang, may pumapasok din siya araw-araw, weekly. Yun na yung possibilities study. Studihan mo ano bang negosyo nga hindi siya mamamatay pero magkaroon siya ng active income nga mag long term ito. Naranasan ko yan. So, una mo studihan para sa experience ko. Pumunta ka sa lugar na ano bang yung lugar mo, lungsod mo, city mo na wala doon. So pag wala doon, kung mayroon man doon pero hindi accurate, hindi ganun ka ganda, so pwede kang magtayo doon. Ang wala doon, ang itatayo mo. Dahil yun ang problema ng community pag wala doon. So, nag-put up ka doon, solusyonan mo ang problema ng community na wala doon sa lungsod na yon. Busli, mayroon na lahat. Imposibleng mayroon lahat. No? Kasi, kung mayroon man lahat, may mahina dyan, diskarte. No, tulad ng patahian. So, nagtayo ako ng factory ng patahian. Kaya dito sa Mindanao, naiikot ko, wala pa talaga yung factory ng damitan dito. Ang karamihan nasa Luzon eh. So, pupunta pa ang mga tao, pupunta pa sa Luzon. So, parang, ginawa ko, buong Mindanao, wala talagang factory, walang patahian. So, nag-umpisa ako yan. Paano po mag long term, no? Paano po yung factory magtagal kung wala kang inaasahan na pera? So ngayon, doon sa factory, pumasok ang active income. Gumawa ko ng product, mabinta araw-araw, mabinta weekly, mabinta buwanan, services, gumawa ko yan para po ipag-sustain. No? Dahil ang alam natin pong manufacture, book order yan, matagal ang kitaan yan, tatapusin mo pa, no? Malaking kitaan, syempre. Pero kailangan tapusin mo yan bago maging pera. So, paano po maging active na pera agad? So, mayroon kang sariling display, no? Para may mga sarili kang mga bibot-bibot ba na yung customer mo, no? So, ibig sabihin, hindi lang ikaw manufacturing, branding ka din, no? Maggawa ka ng mga binta everyday, no? Yun, so, ganun lang yung mindset natin. Kailangan, no, palaging may active income para mag-sustain ng negosyo natin. Kung wala kang active income, nagtatrabaho ka pa rin, tapos gusto magnegosyo, kung may negosyo ka, huwag kang hihinto sa pagtatrabaho. Kasi yung active income mo dyan, yun yung salary mo. Tapos yung negosyo mo, alam po natin ang negosyo hindi papatok agad yan. So, swerte na rin mo, 6 na taon papatok yung negosyo mo. Sa akin, pumatok siya 5 taon. No? Kung wala kong active income na 4 na taon. Saan mo anong pupulutin mo nga sa salary pa lang daan na 15 days, magsalary ako ng 70 plus, 80 plus, minsan 100 plus kung may overtime, no? So, ganun mga kasulit kong kakots. So, yun po yung mga tips, no? Para long term, para magtagal ang negosyo mo. Kailangan ang mindset mo long term at mag-create ka ng active income para mag-sustain yung negosyo mo ng taon-taon. Maraming salamat, kakots.